Ano nga charger? Type C ito. Ayaw mo ba? Hindi mo Type C. Ano ito? Type C ako. Kaya ng charger? Type C Correct ka? charger. Kaya nag-cellphone, Mar. Tanawa daw. Naglaway siya. No? May lumabas na parang tubig. Feeling ko na sa elevator ako. Wala kasi ang tulog eh. Nakatulog naman pero siguro mga 2 hours na. Uy, ate. Parang pilitan ko. Pasok. Tuod ka mo. Tagkudi, parang nga titikpan. Ay, stay dila. Fresh na ulit. Ay, ano kasi, daming migas. Sabi. Magpahinga na ako. Kain. Kain, tipin. Ano ito naging palat nila? Ano to? Ano itong binili nila? Okay, damit. Where's mine? Pumili sila ng white t-shirt. Meron ba ako nito? Large, XL, medium, XL. Sa akin ang XL for sure. Large. Tepen. Carla. Sabi ko na yung mga pangalan. Buboy. Samay. Ay, ito. T-shirt. Para ano? Noah. Edmar. Walang pangalan. Wala without titit. Ano Diyos? Mahagkot daw. Hindi gamit tubig na mahagkot. Huwag mo to rin. May ice ba? May ice. May ice. Wala kayo. Pahinukon ice. Oh, wala nga di ice. Ice wrapper na laon ta pa pala. Ay, may ice wrapper nga di. Ayan, na-standby na yung... Ito yung... kwarto ng lolo ko. Ito yung hinihigaan ng lolo ko, guys. And then buksan natin tapos kita niyo yan diyan. Diyan na tagpuan yung lolo ko. Wala na siyang buhay sa labas ng bahay. Lolo mo. Pakariguan ito ya? Nagpaparaso. No? Hawa yung lolo ko kasi. Siya lang dito mag-isa. And then after birthday niya, nag-birthday siya April 23. April 23, mag-birthday niya Abu Gino? Birthday niya April 23.
And then, nung birthday daw niya, parang masama na yung pakiramdam niya. And then, parang nangingitim na yung ulo niya, parang ganun. Tapos, kailan ba siya namatay? Kailan siya ganun namatay? Grabe lang po. So, ayun. Birthday niya, April 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. May 1. So, nagkausap pa kami ng 23 and 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wala kami communication. Wala siyang load. Kasi pag may load yan, tawag sa akin. And then, minsan yung nagbibigay ng load sa kanya, ako. Kung hindi siya magpapaload, ako yung magpapaload sa kanya. Then, wala lang kasi na busy sa work. Then, masama na pala yung pakiramdam ng lolo ko nung time na yun kasi after birthday niya, higa na lang daw siya ng higa. And then, parang may meeting ata sa barangay. Or saan ba yung meeting? Senior citizen ata meeting. Kasi nakabihis siya eh. Nung namatay yung lolo ko, nakabihis siya. And then, nung May 1 kasi siya namatay. Hindi namin alam kung palabas pa lang siya ng bahay, ay palabas siya ng compound namin, palabas ng gate, or galing na siya ng labas, papasok na siya sa bahay. And based sa doktor na nakita yung lolo, based sa takro ata yun, mga 3 to 5 hours na daw patay yung lolo ko, na kahandusay dyan sa labas ng bahay namin. Na inita, naulanan na siya. Kasi walang may nakakita. Dahil end road na. And then mataas pa yung bakod kaya walang makakakita. Yung dito, sakto lang makikita. Pero busy din yung kapitbahay ng lolo ko. Hindi rin niya napansin talaga na nakahandusay yung lolo ko. Nakahiga na yung lolo ko dyan. Yung tawag na parang nag-heart attack siguro yung lolo ko. Basta na siya, hapon na siya nakita, alas 5 na ng hapon. And then, nagkataon din na isa-sorpresa ng tita ko, yung tita ko na nandun sa Korea, isa-sorpresa niya yung lolo ko nung May 1. Hindi nila isa lang yung pinagsabihan niya, yung si Tito Logs lang, na uuwi pala sila ng Tacloban, uwi pala sila ng Pilipinas nung May 1. Kasi ako, nag-inquire siya sa akin ng ticket, binaliwala ko lang, kasi akala ko nagjo-joke lang, tas tanong na lang tanong, sabi ko ganun, nag-ano siya sa akin na magpapabook siya ng ticket. Tapos, parang, ano na ba to? Tanong lang ng tanong, hindi naman magpapabook siguro to. Kaya binaliwala ko lang. Kaya hindi ko alam, nauuwi pala siya. Seryoso pala siya, sinabi niya, nauuwi sila ng Pilipinas. Kasi yung sabi niya sa akin, friend niya, yung magpapabook. And then, nung May 1, kasi tumawag na si Francia, yung anak nga Mainday, tumawag siya sa akin. Nandun ako naka-duty sa hospital. Umiiyak, sabi niya, si Tatay Pili daw, patay na. So, wala na siya kakutas. Ayun, hindi naman alam kung paano sasabihin sa tita ko na nandun sa Korea, kung paano ano yung sabihin namin. Kasi, syempre, yung tita ko, high blood din siya. And, baka ma-shock or ano yung mangyari sa kanya. Baka matumba bigla. So, tinawagan ko siya, nandun ako sa hospital. Tinanong ko muna kung nasaan siya, sino kasama niya. Akala ko kasi natrabaho siya. Pero holiday yun May 1. So, nasa airport siya, sabi niya. Sabi ko, nasaan ka? Sabi niya, nandun siya nasa airport siya, papunta siya ng Vietnam. Oo, tapos pinakita niya yung airport. Familiar yung airport. Sabi ko, parang Tacloban. Pero hindi ko lang sinabi din. After siguro mga 10 minutes, nung tumawag ko sa kanya, nag-chat si Francia, sabi niya, patay, si Mama Gina, yung anak ng lolo ko. Kapatid ng papa ko, papunta na daw dito, pauwi. Patay. So, naabutan nila dito na yung lolo ko nandyan pa, hindi pa nakuha ng puneralya. Nakalandusay pa sa labas. Ayun, imbis na yung tita ko yung mag-sorpresa, kay lolo ko, yung tita ko yung na sorpresa. Pero parang may mga sign na guys, may mga sign na kasi hindi talaga sila umuwi ng May. Never silang umuwi ng May kasi uwi nila August, June or July, December, mga ganun yung month ng uwi nila. And then itong husband ng tita ko, ito si Kumubo, si Elsong, siya talaga yung nag-i-insist na umuwi.
Oo, umuwi talaga ng May 1. Siya talaga yung ano, kasi yung tita ko, ayaw niyang umuwi. Si ano talaga, si Koreano talaga yung may gusto na umuwi. Umuwi sila ng May 1. I-surprise daw kasi parang sabi niya hindi daw nila alam kung kailan ulit sila makakapabakasyon dito sa Pilipinas. So, ayun. Umuwi sila dito, yun yung naabutan nila. Hindi ko alam. So, yun nangyari. Andito yung tita ko ngayon. Kasi yung surprise nila yung lolo ko. Ito yung nangyari. Yung lolo ko, hindi na siya umabot. Hindi na niya naabutan yung tita ko dito. Ngayon lang ako nakauwi kasi naghanap pa ako ng karilibo ko dun sa pinagtatrabahuan ko. Nangawan ako sa tita ko dito, siya lang may mga katulong naman yung tita ko. Pero iba kasi pag nandito yung mga talaga apo kasi obligasyon namin yan. Obligasyon namin. Ito bulsa. Galing kami ng palengke. Kaya marami nagtatanong bakit wala ako dun sa death anniversary ni Ate Cha. Kasi po, nandito po ko sa Tacloban. Namatay po yung lolo ko noong May 1. Maintindihan naman ni Kuya yun. Wala na kami uuwian dito. Kaya wala na yung lolo namin. Nag-iisang lolo ko na lang na never akong sinaktan. Yung lolo ko na yun, never akong sinaktan. Never yan nanakit sa akin. Ito yung kanyang electric. Ito yung ginagamit na electric pa ng lolo ko. Double-double. Dumog-dumog. Ayan, naka-uniform po kasi galing ako ng hospital. Nag-duty pa ako before ako nagpunta dito. Mag-isa lang yung lolo ko dito. Kasi, nung una ayaw yun na may kasama. Ano yun, pag tumatanda na, parang gusto na lang ng tahimik na buhay. Ayaw nila na may kasama sa bahay. Kaya pag may kasama siya dito, palagi sila nag-away. Meron dito na matagal sa Bustipen. Ako. Kasi nung ako dalaga ako dito, ako kay lolo ko umuwi. Dito talaga kami lumaki. Sa bahay na to. Smells. Lang ha. Hindi ko mabasa kasi yung yung comment. Si Mama Edna, nawala pa dito si Mama, nandun pa sa bahay. Kasi mga 1 hour kasi yung biyahe. Mga 1 hour kasi yung biyahe, ugma na jud mini kay di pa mi tapos inventory. Si Tita Carla, ay hindi pa siya makapagbiyahe ngayon. Ikaw na ang titira dyan, May. Hindi ko lang alam kasi wala lang titira dito. Hindi ko alam. Sa akin hindi ko pa alam kasi nandun yung natin trabaho sa Cebu. Mag-uusap pa kami ng tita ko kung ano yung plano after nito. Kasi ito itong bahay na to sisirain siguro to. Kasi wala nang titira dito. Hindi ko lang alam ano yung plano ng tita ko. Kasi hindi naman to sa akin. May tita ko to, guys. Itong lupa na to binili to ng tita ko. Bali binayaran niya para para walang parang tao dito, para walang gulo, para matawag talaga na sa kanya. Binayaran to ni tita ko. Kaya dito kami lumaki, dito kami pinanganak. Hindi ko lang alam kung dito ba kami matchuchugi. Nanonood yung tita ko. Majen! Snack ini pa nga, G. Emo? Wala akong damit. Meron siguro, pero nagdala ko ng yung laman ng bag ko, guys. Napkin!
Kasi baka reglahin ako. Kasi matagal na akong hindi na-regla. 3 months na ata. Dragon Balls na yun nandito sa tiyan ko. So, ito, may damit. Damit ako. Maliligo muna ako and then bibihis. Charger. Pants kasi wala talaga ako hindi ako nagdala ng kasi hindi nga ako uwi ng Katmon, dapat kasi mamayang gabi pa ako magbabiyahe, kaso sabi ko needed na talaga ako sa bahay. Andito na yung magdadasal, guys. Bye muna for now, okay? Andito na yung magdadasal. So, okay na electric pan? Kila? Kay mapaso. Ito yung pinamili namin ni Francia kanina. So, lagay ko lang dito. Okay. Mga kutkutin. Kutkutin ng maglalamay. Ano ko muna to. Okay. Check ko kung ano yung mga kulang dito. Agay, ayan ang mga kape. Charge muna ako din maligo. Kaya, grabe.